Dito tayo kay Brother Ariel Balahadja Gibara Jr. Tanong ko po sa inyo, sabi niya, literal po ba ang tanda ni Cain sa noo na ibinigay ng Diyos sa kanyang upang huwag siyang patayin? Madigsi lang sagot natin. Siyempre, hindi. Hindi literal, no? Actually, kapatid na Ariel Balahadja ay kahit yung mga Bible commentary ay sinasabi po nila na ang yung tanong na yan ay walang malinaw at wala po talagang sinabi sa Biblia kung anong tanda yan. Pero tinityak natin, wala pong isinulat ang Panginoon na tanda sa noon ni Cain. So, hindi siya literal. Yan, kung kukunin natin yung buong Biblia, ay meron pong ibig sabihin yung tanda. Kasi, mababasa rin naman natin sa talata, basahin nga natin itong Genesis 4:15. Meron tayong idea kung ano yung meaning ng tanda na hindi naman literal. Sabi po dyan, at sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sinamang pumatay kay Cain, ay makapitong gagantihan at nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makasumpong sa kanya. So, nandyan na rin kung tutusin, Brother Gomer, yung sagot. Kasi iba, basahin natin ulit yung mga mabababaw na salin, yung magandang balita Biblia. Kasi nakakakuha tayo ng idea doon. Bagaman may sagot na tayo dyan, pero at least tingnan natin sa ibang salin para na rin sa mga nag-aaral sa atin na huwag lang tayong tumingin sa isang salin at matuto tayong magbasa ng iba. Sabi rito, hindi sagot ni Yahweh. Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Itaas nga natin. Bakit sinabing hindi? Ngayon, sabi sa 14, ngayon ipinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Ayan yun. Kaya sa 15 doon, sumagot ang Panginoon na hindi. Ibig sabihin, ayaw pahintulutan ng Panginoon. Sagot ni Yahweh, sabi ng Panginoon, paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. So, wala pong literal na nilagay actually kung saan man nilagyan sa bahagi ng katawan. Pero nandyan yung sagot. Ito ay tinatawag po nating proteksyon. Yan. Meron ba tayong mababasa sa ibang talata ng Biblia na yung tanda ay isa pong proteksyon? Meron po. Tingnan natin yung Apokalipsis Kapitulo 7. Pasahin po natin yung talatang 2 hanggang 3. Ang sabi po, ganito. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Sabi rito, 3. At nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So dito, yung pong kapahamakan, kasi kung makikita natin yung 4 na anghel, may hawak ng 4 na hangin. Pag sinabing 4, nasulok ng lupa, global. Ibig sabihin buong mundo. Yan yung mangyayari bago dumating ang ating Panginoon, magkakaroon ng matinding tribulation, magkakaroon ng distraction. Magkakaroon ng napakatinding pag-uusig. So, hindi ho pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yon hanggat hindi pa natatatakan ang mga alipin. Actually, alipin na ito. Ibig sabihin, mga mananampalataya. Ito po yung 144,000. Yung 144,000 ay hindi literal na number, kundi yan yung mga taong buhay na aabutan ng persecution, yung time of trouble na tinatawag, tribulation. So, hindi muna mangyayari yon. Kailangan mo ng matatakan. So, yung pagtatatak dito, ibig sabihin ay bibigyan mo ng protection kasi bago ipahamang ang lupa, bibigyan muna ng Panginoon ng protection o pagtatatak yung kanyang mga buhay na mga mananampalataya sa panahon iyon. So, katulad din sa panahon ni Cain ay yung tatak, hindi rin literal. Ang ibig sabihin ay bibigyan ng Panginoon ng protection. So, ganun din po dito. Yun ang ating masasabi dahil nga wala namang malinaw doon, Brother Gomer, kung may isinulat ba ang Panginoon sa kamay o sa noo ni Cain. Brother Gomer, sa ayong additional. Tama naman yun, Brother Johnson. Sangayon sa maraming commentator nga na
may komentar dyan sa 4:15 ay talagang hindi malinaw kung literal ba yun na itinatak ng Diyos o hindi. Pero ang maliwanag, ang purpose nun ay para proteksyonan si Cain doon sa pwedeng gumawa sa kanya ng masama. So yun lang naman ang maliwanag doon, mga kapatid. Whether or not, kung yun man ay mayroong literal, kung ano man ang inilagay ng Panginoon or wala. Pero ang sabi nga doon sa mga nag-aral, katulad halimbawa, ito isang komentary, babasahin ko ha. Sabi rito, the Hebrew word used here does not denote a tattoo or mutilation inflicted on a felon or slave. Sabi dito, it best compares to the mark of divine protection placed on the forehead of the innocent in Jerusalem. Ayan, ginamit niya po yung Ezekiel. Doon sa Ezekiel kasi, nagtatak si Ezekiel eh. It may be an external marking that could cause others to treat him with respect or caution. However, it may represent a sign from God to Cain that he would not be harmed and people would not attack him. So yun lang naman ang purpose nung kung ano man yung tatak na binabanggit doon. Ang pinaka main purpose noon ay para si Cain ay hindi gawan ng masama ng sino mang makakakita sa kanya, Brother Johnson. Yun. Basahin ko lang po itong comment ni Ken Redel Percol. Ito pala yung kanyang Facebook. Sabi niya, maraming salamat po, napakalinaw po ng paliwanag nyo. Ngayon po naintindihan ko na. Thank you. Yan, salamat din kapatid. At sana patuloy ka lang na manood. I-follow mo ang page kung hindi ka pa nakapag-follow at saka yung aking personal account. Subscribe mo din yung YouTube natin. Ngayon, itong tanong ni Tata Chard Cabusas. Gawawa naman ito. Hindi pala kasama sa 10 utos na wag kainin ang baboy? Bakit nyo pinagbawal na hindi pala utos ng Diyos? Kaya ang tanong naman ay, sino ba kasi may sabi sa iyo, Chard Cabusas, na 10 lang ang dapat sundin? Ito mga kapatid, nako, biktima na naman to ni Soriano eh. Kasi si Soriano na lang naman kasi yung doon sa debate, yung in-upload ko, yung debate ng Camino, Kabert at si Brad Ili, biro mo, ang patutunayan ng Adventist, patutunayan na ang 10 utos ay dapat pang tuparin sa panahong ito. Abay, nung tumayo si Soriano, dapat patunayan nila, 10 lang ang susundin nila. Ayun, nadali ito si Tata Chard Cabusas. So, Brother Tata Chard Cabusas, kalimutan mo na mula ngayon ha, na wala pong nagtuturo na Adventist na 10 lang ay utang na loob. Tandaan nyo naman ito para hindi po kayo paulit-ulit sa maling impormasyon na inyong tinanggap. Ginawa-gawa lang po yun ni Soriano para manalo siya sa debate. Alam naman niya, matagal na, dahil nakakasama niya sila Camino, na hindi lang naman 10 utos yung pinapangaral nila Camino. Pero dun sa debate, paribala alam niyang wala siyang panalo, gumawa siya ng paksa na ang turo daw ng Adventist, 10 lang ang dapat sundin. Ayun, hanggang ngayon, tangay-tangay ni Brother Tata yung ganoong tina. So, at least ngayon, Brother Tata, walang ganun ha. Hindi po nagtuturo ang Adventist na 10 lang. Baka yung iba dyan sa susunod, tapos natin binanggit ito, ganun na naman. Lalo na sila, sino ba to? Sila Benedicto, sila Reyes, Ruidas, ayan, Orolpo, yung ganyan eh. Pero at least, pero actually, yung iba sa kanila, intindihan niya eh. Si Brother Tata Chard Cabusas na lang, dahil mukhang birira siya rito. So, Brother Tata Chard Cabusas, wala pong ganon na 10 lang ang dapat sundin. Wala namang ganon. Iwan ko bakit kasi naniwala kayo doon sa taong yun na hindi naman lahat ng sinasabi nun ito to, karamihan nga doon, mali eh. Brother Gomer. Tama naman yun, Brother Johnson, na siguro, naiwan ko, si Brother Charles Cabusas, siguro nga, na-influential siya doon sa kaisipan na 10 lang. Sigurado. Kasi hindi lang ito, 10 lang yung utos na yan. Napakarami ang utos na yan eh. O, tingnan po ninyo doon sa sa unang hari 2, talatang 3. Ganito po karami yan, kapatid. Hindi lang yung 10. Yan. Sabi diyan, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos. Yan. Na lumakad ka sa kanyang mga daan. Naingatan mo ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo. Di ba dami-dami? May utos, may palatuntunan, may patutuo. Yung pong patutuo, yan yung tumutukoy yung sa 10 utos. Kaya ang tawag dyan tipan ng patutuo. Ayon sa nasusulat
sa kautusan ni Moises. So, yung kautusan ni Moises, na ito nga po yung mula Genesis hanggang Deuteronomio, nandyan po lahat nakasulat. Itong binabanggit dito, may palatuntunan, may kahatulan, may may patotoo, may utos. Ayan po yan, hindi lamang po 10 kapatid. No? Yun ang dapat mong maintindihan. At ang Seventh-day Adventist, kaya kasama yung baboy kasi nga nababasa yan sa kautusan bahagi ng kautusan. Levitic 11. O, tingnan po natin yung Levitic 11. Baka hindi mo alam na nakasulat din po yung Levitic 11. O, tingnan mo sa Levitic 11, talatang 1. Bahagi ito At sinalita ng Panginoon kay Moises, kay Aaron at sa kanila'y sinasabi, 2. Nakasulat po yan kapatid, hindi lang 10. Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. O, di bahagi nga talaga yan ng utos? Di ba? O, yan po yan. So, basahin nyo na lang po yung buong chapter ng Levitic 11. O kaya, doon sa Deuteronomio man, doon sa 14. O, puntahan naman natin yung 14. Nasa Deuteronomio 14 din yan Dito ka nga matatawa doon sa mga, magtataka ka doon sa membro ng mga EDD. Alam nyo kung bakit? O, basahin po natin yung Deuteronomio 14. Ano nakalagay doon? Ang sabi nila, para sa Israel lang yan. O, tingnan po nga natin. Deuteronomio 14:1. Umpisahan natin sa 1. O, sabi dyan, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Sa 1 pa lang, Brother Johnson, huwag kayong magkukudlit. Ilagay nga natin ito sa magandang balita Biblia, Brother Ervin. O, ilagay nga natin to. Yan. Sabi rito, kayo ang mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung ang isang mahal sa buhay ay namatay, huwag niyong hihiwaan ang inyong sarili, niaahitan man ang inyong noo upang ipakita lamang na kayo'y nagluluksa. Verse 2. Actually, doon sa ibang salin ito, Brother Johnson, tato yan huwag kang magkukudlit Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. So dito makikita po ninyo, yung verse 1, abay, tanggap ito ng EDD kasi may kinalaman sa pagtatato to, Brother Johnson Nako, paborito nila yan. Paborito nila yung 14:1. Abay, pagdating doon sa 3, ayaw na nila. Ano bang nakalagay sa 3? Huwag kayong kakain ng anumang bagay na marumi. O, nakita po ninyo, So, Deuteronomio 14:1, tanggap. Pero pagdating sa talatang 2, para sa Israel na daw yon. Yan ang napakadelikadong paraan ng pagtuturo ng Biblia, Brother Johnson. Kaya sa Seventh-day Adventist, wala tayong iniiwasan dyan. No? Yan ang dapat na maintindihan mo, kapatid na, Arnel? Kabusas? Kabusas ba yan? Ayan po, yung ating sagot doon sa tanong na yun.